Magandang gabi mga kadiliman. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Promote ko lang po ulit itong second channel ko na Tinig Balahibo. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at nakikinig na sa Tinig. Paalala din po na kung may nakita kayong channels na hindi Kadiliman Horror Stories at Tinig Balahibo na nagnanakaw ng videos, contents at boses ko sa mga channels ko, paki-report na lang po. Muli ay maraming salamat mga kadiliman at katinig. Pakinggan natin ang 5 kwentong dala ay misteryo at katatakutan mula kina Chel, Honey ng Kabanatuan, Rowelyn ng Malaybalay at Kate. Magandang gabi Kuya Bob. Ako ulit to si Chel. Share ko lang po yung experience ko dahil mahilig talaga akong magtanim. Araw-araw akong nasa bakuran noon, nagdidilig, naglilinis at nagtatanim. Paulit-ulit nga akong sinasabihan sa bahay na inuuna ko raw yung mga halaman kesa sa alaga naming aso. Sabi nila, minsan daw nakakalimutan ko na itong pakainin. Pero ang totoo ay kakamatay lang ng aso namin noon. 1 linggo pa lang ang nakakalipas mula nang ilibing namin siya sa likod ng bahay. Patanda na kasi siya at mahina pa. Inalagaan namin hanggang sa huli. Umiyak ako noon nang nawala siya. Tahimik na yung bakuran simula noon. Wala nang tumatahol kapag may dumarating. Wala nang sumusunod sa akin kapag nagdidilig ako. Kaya naman nagtaka ako ng isang gabi, may nagsabi sa akin na nakita raw nila yung aso namin sa bakuran. Akala ko ay nagbibiro lang sila. Sinabi ko kasi na patay na yung aso namin. Pero seryoso ang mukha nila. Sabi pa, nakita raw nila itong nakahiga malapit sa mga tanim ko nung gabing yun. Hindi ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan ng madaling araw, mga nasa 5 AM onwards yun. Maaga kasi akong nagigising. Lumabas ako para magdilig. Madilim pa. Tahimik ang paligid. Habang naglalakad, may nakita akong gumalaw sa gilid ng bakuran. Nandun siya. Kamukhang kamukha niya yung naging aso namin. Pareho yung laki, yung kulay ng balahibo, pati yung dindig. Nakaupo lang siya at nakatingin sa akin. Hindi naman siya tumatahol at hindi rin lumalapit. Basta tahimik lang siya. Nanlamig yung katawan ko na hindi na ako makagalaw. Tinawag ko ang pangalan ng aso namin kahit na alam kong patay na siya. Pero kasi kamukhang kamukha niya yon. Hindi ito tumugon. Hindi siya kumuhay ng buntot niya at hindi man lang gumalaw kahit kaunti. Ang weirdo pa doon, yung mata niya ay hindi mata ng aso. Yung parang walang buhay. Yung nakatingin lang pero alam mong walang laman yun. Hindi ko ito nilapitan at napaatras ako. Hindi rin ako tumakbo. Dahan-dahan akong pumasok sa bahay at sinara ang pinto. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako. Ang sabi nila, may mga pagkakataon daw na may nagpapanggap sa anyo ng alaga lalo na kapag bagong patay ito. Hindi raw yun yung aso. Hindi raw kaluluwa. Isa raw yung nilalang na gumagaya sa anyo para makalapit sa bahay. Sabi nila ay huwag ko na raw tatawagin yung aso sa gabi. Huwag ko raw titignan kapag nakita ko ulit. Hayaan ko daw na mawala. Simula nun, hindi ko na siya nakita. Tahimik na ulit yung bakuran. Bumalik yung lungkot pero mas pinili ko yun kesa sa takot. Masakit mawala ng alaga pero mas mabuti nang tanggapin ang pagkawala kesa gustuhing manatili ang kamukha lang kahit na hindi naman siya. Ako nga po pala ulit si Chel. Ikinuwento sa akin to ng kaibigan ko. May friend po kasi ako na tawagin nating Laika. Simula bata pa po siya hanggang ngayon na 25 years old na, may isang bagay talaga siyang iniiwasan.
Hindi siya nagpapabasbas sa pari at hindi rin siya tumatagal sa loob ng simbahan. Hindi dahil sa ayaw niya. Hindi rin dahil wala siyang paniniwala. May dahilan talaga. Nung bata pa raw siya, ang sabi niya sa akin, dinala siya sa Batangas. May okasyon doon at pinapila sila para basbasan ng pari. Wala naman siyang naramdamang kakaiba bago mangyari yon. Kumbaga normal lang, tahimik lang gaya ng dati. Pero pagkatapos daw siyang basbasan, doon na nagsimula. Nilagnat siya pero hindi simpleng lagnat lang. Isang linggo siyang nilagnat na para bang tinutusta ang katawan niya. Kahit ano raw gamot, parang walang epekto. Sabi ng matatanda, baka raw nausog lang o napagod. Pero sa loob-loob niya, alam niyang iba yung pakiramdam. Alam niya doon na matatapos. Pero nung tumanda na siya at sinubukan niyang pumasok ulit sa simbahan, doon na niya napatunayan na hindi pala yun basta pagkakataon lang. Tuwing papasok siya sa simbahan, ibang-iba ang pakiramdam niya. Hindi malamig tulad ng sinasabi ng iba, sa kanya ay sobrang init. As in init na parang wala kang hinihingang hangin. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang tumutulo yung pawis niya kahit hindi naman mainit ang panahon at maayos yung ventilation sa simbahan. At pati nga ako, Kuya Bob, napansin ko na rin yun nang minsang yayain ko siyang magsimba. Sinabi niya sa akin na parang umiinit yung ulo niya at kasabay nito ay umiikot din yung paningin niya. Nakakaramdam siya ng pagkahilo na dahan-dahang umaakit daw sa ulo niya hanggang sa gusto na niyang lumabas. Mas lalo siyang kinakabahan kapag nasa may pintuan na siya ng simbahan. Pakiramdam niya, lumalayo ang pintuan habang papalapit kami. Isang hakbang pasulong, tapos parang 2 hakbang ang layo ng labasan. Kahit ilang beses niyang subukang lakasan ang loob ay hindi talaga siya makapasok ng matagal. May isang bagay pa na mas lalong nagpapatigil sa akin. Pakiramdam niya, lahat ng rebulto sa loob ng simbahan ay naatingin sa kanya, lalo na yung mga Santo Niño. Hindi niya sinasabi na gumagalaw sila o nagsasalita, pero pakiramdam daw niya yung tingin na parang ikaw lang ang nakikita nila kahit puno naman yung simbahan. Doon siya mas nahihilo, pinagpapawisan at mas natatakot. Kaya simula noon, iniiwasan na niya. Hindi siya nagpapabasbas at hindi siya nagtatagal sa loob ng simbahan. Hindi dahil galit siya sa simbahan o relihiyon, kundi dahil tuwing andoon siya, parang may hindi tama sa katawan niya at sa pakiramdam. Hanggang ngayon ay ganun pa rin siya. Kahit na 25 na siya, ay ganun pa rin yung feeling niya tuwing nasa simbahan. May mga bagay talaga na hindi kayang basta ipaliwanag. May mga pakiramdam na hindi mo pwedeng baliwalain kahit pa sabihin ng iba na nasa isip mo lang yan. At siguro, hindi lahat ng takot ay gawa-gawa lang. May mga takot na bunga ng mga bagay na hindi natin naiintindihan. Isang misteryo kumbaga. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bob. Hello po, ako si Honey, isang teacher dito sa Cabanatuan City. Ang kwento ko ngayon is yung naranasan naming creepy experience ng kaibigan ko nung nasa grade 8 pa kami. Isa siyang community college sa San Jose. At that time, nung 2017, may bagong tayong building sa school. Ginagamit siya ng mga college students. Sobrang creepy niya tingnan, tapos kukonti lang yung mga students. Doon kami palagi nagsi-CR sa second floor ng building kasi malinis at nalalak yung pinto. Malaki din yung mirror sa loob kaya maganda talaga mag-CR doon. Hapon noon nang mag-uuwian na, inaya ko yung kaibigan ko na magpalit kami ng damit sa CR. Usong-uso kasi dati sa school namin na kapag hapon, huhubarin yung uniform tapos magpapalit ng any t-shirt na gusto mo. Nung papunta na kami ng CR, the usual, puro tawanan at murahan lang kami. Pagdating namin sa CR, hindi ako agad nakapagpalit kasi nga maraming college students sa loob. Hinintay talaga namin sila na makaalis
para solo namin yung buong CR. Wala talaga sa isip namin kung may multo ba sa loob. May urban legend na sa school namin na may nagmumultong bata sa buong school na ang pangalan ay Pate o ibig sabihin ay bata. Nung nakaalis na yung mga college at nasigurado naming wala na talagang tao sa loob bukod sa amin, nilakna ng kaibigan ko yung pinto. So ayun, the usual, wala kaming ibang ginawa kundi magtsismisan habang nagpapalit sa cubicle. Paglabas ko, humarap ako sa salamin para ayusin yung sarili ko. And then habang nagtatawanan kami, narinig na lang namin na biglang nag-flash yung isang cubicle. Noong una, hindi pa nag-process sa amin kung anong nangyari. Pero nung nagkatinginan kaming dalawa, doon na kami kumaripas ng takbo. Itong kaibigan ko naman, hindi niya mabuksan yung pinto kasi nga nakalock. Sa sobrang kaba niya, hindi niya alam paano bubuksan. Ilang minuto din yon. Tapos nung makalabas na kami, tumakbo kami ng mabilis pabalik sa room, walang lingon-lingon. Sa school na yon, dun din ako nagtapos ng college. Simula grade 8 hanggang college, never na akong pumasok sa CR na yon. Who knows kung ano pang kababalaghan ang nangyayari sa CR na yon. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat ng mga tagapakinig. Ako si Rovelyn, 27 years old, taga Canayan, Malaybalay City. Galing ako sa pamilyang may kaya sa buhay. May negosyong junk shop yung mama at papa ko, and in short, nabibili namin lahat ng gusto namin at labas-pasok ang tao sa bahay namin para kumain. Hindi naman sa pagmamayabang. Pero kami talaga yung pinakamasagana ang buhay noon sa lugar. Isang araw ay may isang pamilyang bagong lipat sa aming lugar na hindi ko napapangalanan. Naging ka-close ng papa ko yung padre de pamilya nila. Hanggang sa isang gabi, sinabihan nila ang papa ko na magpapahatid sila sa isang lugar. May motor kasi ang papa ko nung time na yon. Sinabihan nila si papa na hintayin sila saglit. Hindi alam ni Papa kung ano ang gawain nila. Hindi niya alam na nagnanakaw na pala ang mga kasama niya. Hanggang bumalik ang mga ito na marami ng dalang TV, speakers at iba pang mga gamit sa bahay. Sinama ang papa ko sa tinatawag nilang master. Unang gabi, binigyan si Papa ng armas at pera para na rin sumali sa grupo na yon. Hanggang isang araw, tinutugis na sila ng mga NPA. Isa-isa silang pinagbabaril at pinagpapatay yung mga kasamahan ni Papa. Isang gabi noon ay may nagpunta sa bahay namin. Sinabihan kami na umalis na sa lugar kung gusto pang mabuhay ni Papa. In short, ay umalis kami ng Canayan taong 2005. Pumunta kami sa Kibawe para doon magsimulang muli. Pero hindi naging maganda ang pamumuhay namin doon kaya palipat-lipat kami ng tirahan. Hanggang sa lumipat kami sa Puntian, Quezon, Bukidnon at doon nagsimula kami ng bagong buhay. Malayo kami sa paaralan kaya pinatira kami sa bahay ng kapatid ni Papa at tuwing Biyernes ay umuuwi kami sa tirahan namin para tumulong sa pagtatanim ng mais. Doon pala sila nakatira sa sitio Dalurong, medyo malayo-layo pa sa baryong wala masyadong kapitbahay. Dadaanan mo pa ang sementeryo bago maarating sa bahay namin. In short, yung tinataniman namin ay sa gilid na ng sementeryo. Medyo matagal din yung pagtira namin doon hanggang taong 2010. Grade 5 pa lang ako nung mga panahon na yon. Nung mag-Biyernes ay umuwi ako sa Dalurong, kaso takot akong dumaan sa sementeryo. Paliko pa kasi ang daanan, pero tanaw mo na ang bahay. Kaya huminto muna ako at nagsisigaw na sunduin ako. Narinig naman ako ng nakababata kong kapatid at ang sabi, papunta na sina Papa para sunduin ako. Habang nakaupo ako sa gilid, biglang nagkulay orange ang paligid at pagtingin ko sa punong kahoy, may nakasabit ng bungo ng tao na may sungay. Hindi ko na hinintay pa si Papa. Kumaripas ako ng takbo.
Di baling mapadaan sa sementeryo. Pagdating ko sa gitna ng sementeryo, bigla akong natigilan nang may papalapit sa aking isang taong may dalang itak. Pero walang ulo ang taong yon. At pagtingin ko sa libingan, nagsisigalawan ang mga puntod na parabang lalabas ang mga bangkay. Kaya pabalik sana ako sa pinanggalingan ko nang bigla naman akong matumba at napahiga. Nagsisigaw ako nang nasa harap ko na yung lalaking walang ulo na may dalang itak. Anyong tatagain na niya ako kaya napapikit ako at tinanggap na hanggang doon na lang yung buhay ko. Habang nakahiga ay nakatakip ang mga mata ko. May malamig na dumadampi at tumutulong laway sa mukha ko. Pagdilat ko ay aso pala namin at si Papa pala yung taong walang ulo. Ang sabi ni Papa, kanina pa niya ako tinatawag, bakit daw wala ako sa sarili at takot na takot sa kanya. Agad ko namang niyakap si Papa. Hindi ko na nasabi yung nakita ko. Hindi ko alam na isa palang masamang pangitain yon para sa papa ko. Isang araw ay naghanap kami ng paupahan na malapit sa paaralan. Agad naman kaming nakahanap. Hanggang sa dumating ang October 12, 2010. Nagdesisyon si Papa at ang pamangkin niya. Bale, 6 silang pumunta sa fiesta ng Santa Rita. Masaya naman ang pagpunta nila doon. Nagiinuman at kinagabihan papauwi na sila sa lugar namin. At dahil gabi na, wala nang habal-habal o masasakyan kaya naglakad na lang sila hanggang sa napagtripan daw sila ng mga taong naroon. Nakasakay ang mga ito ng motor na huminto sa kanila. Akala nila ay habal-habal yon. Tas bigla silang hinamon ng away. Kaya naman nagsitakbuhan na ang mga kasama ni Papa. At dahil nga lasing na rin si Papa, kaya nadapa siya. Nang maabutan daw ang Papa ko, pinagsasaksak siya ng ice pick. Mga 14 na saksak. Dahil doon ay namatay si Papa. Naisip ko kung hindi siguro napasama yung Papa ko sa masamang gawain noon, siguro ay magpahanggang ngayon ay buhay pa siya at maayos ang buhay namin. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Hindi man nakakatakot ang kwentong to para sa iba, pero para sa akin, habang buhay ko tong bibitbitin. Sana ay kapulutan ng aral na dapat ay makontento na lang tayo sa buhay at huwag nang gumawa ng masama. Pasensya na kung medyo napahaba. Magandang umaga sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel nyo. Ako pala si Kate. Palagi akong nag-aabang sa mga true horror stories nyo dahil isa na po yun sa aking naging libangan pagkagising at bago matulog. Nakikinig ako sa mga kwento nyo kahit palaging sinasabi ng mga magulang ko na napaka matatakutin ko raw. Patuloy pa rin naman ako nakikinig ng mga kwentong katatakutan. Meron po pala akong ibabahagi sa inyo. Karanasan ko sa bahay namin sa probinsya. Bagong tayo naman yung bahay namin na yon, ngunit noon po ay bakanteng lote yon at walang mga katabing bahay dahil malawak po yung lupain na may puno ng mga nyog, tapos usap-usapan din na highway o daanan daw po yon ng mga sigbin. Ayun na nga po ang aking kwento. Nung madaling araw ay ginising po ako ng lola ko para matulog na sa kwarto ko. Ako po kasi yung tipo na hindi nag-iisa sa kwarto. Gawa po ng yung bintana ko ay nasira. Ngunit may bakal naman ito kahit may kurtina. Hindi ko pa rin feel na matulog sa kwarto ko dahil hindi po ako sanay at palagi rin ako nakadikit sa lola ko. Nung umaga na po na yon, pinalitan na ako ni lola sa kwarto ko dahil umaga naman na yon. Pero medyo madilim-dilim pa dahil sa sala po kami natutulog. Dinala ko na sa kwarto yung kutsyon at unan ko. At pagkatapos nun, hinahanap na po ni lola ang damit niya. Nakahapon niya lang inayos dahil nga ang sabi niya nun, dapat maliligo siya. Pero biglang nawala yung damit niya. Chinek na nga rin niya sa drawer at tinanong pa ako kung nakita ko raw yon.
Ang sabi ko naman ay hindi. Ayun nga po at inayos ko na yung kutsyon at unan ko at natulog muli. Sa may pader po ako nakaharap nun kaya hindi ko alam o hindi ko makikita kung sino yung nasa likod ko. Nang wala pang ilang minuto ay may narinig akong may nagbagsak ng bagay sa likod ko. Akala ko pa nga nun ay si Lola na pumasok ng kwarto at may nilapag lang. Pero nang lingunin ko, nakita ko ang nasa likod ko. Nakapatong na sa kutsyon yung damit. Naatiklop na rin yun ng maayos kahit na ang narinig kong pagkakalagay doon ay parang binagsak lang siya. Patapos yun ay agad akong lumabas at binigay kay Lola yung mga damit dahil baka magusot ko pa yon. Malikot din kasi akong matulog. Nagulat pa siya nang makita yon sa kamay ko at sinabi na itinago ko raw siguro yung mga damit niya dahil kahapon pa raw niya yon hinahanap at ngayon nga ay hinahanap pa rin niya sa mga drawer. Ang sabi ko naman, hindi ko tinago. Akala ko pa nga ay siya yung naglapag nun. Ngunit ang sabi niya, hindi raw. Napaisip tuloy ako kung sino yung naglapag nun. Ngunit agad sumabat si Papa at sinabi na tinago ko raw talaga at niloloko ko lang si Lola. Hindi sila naniwala sa akin. Pero ang naglalaro na po sa isipan ko noon ay baka may multo sa kwarto o kung anumang elemento. Ngunit hindi naman kami mapapaniwalain sa ganon, lalo na yung pamilya ko. Kaya hinayaan ko na lang. Pero hindi po yon yung unang experience ko. Dahil tuwing madaling araw po ay nakakaramdam din ako na parang may tumatabi sa akin tuwing napapalipat ako sa kwarto na yon tuwing madaling araw. Pero minsan po ang kapatid ko lang naman po, kaya medyo nasanay na rin ako. May pagkakataon lang na kapag wala sila roon at ako lang, nakakaramdam pa rin ako na may tumatabi sa akin. Kung ano man yun ay pilit ko na lang binabaliwala. Baka mas lalo lang akong matakot. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Pasensya na kung medyo magulo. Kayo na ang bahala. Maraming salamat at sana ay mapainggan ko ito sa inyong channel. Marami pa po akong ibang katatakutan experience sa probinsya namin. Sa susunod ko na lang po ikukwento.